Puro ka na lang pangarap na sana mamaya makakain ako ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Oh, parang yung pinapangarap mo na sana magkita kami nung crush ko. Wala ka namang ginagawa! Paano nga mangyayari yung mga ganon, di ba? So, alam mo na, kailangan pangyarihin natin ang mga bagay-bagay. Pero alam nyo, summer na ngayon, bulaklakin yung outfit ko. O, palakpakan muna natin yung outfit ko today. Super ako ngayon. Dalagang Pilipina. Diba? Dalagang Pilipina po talaga ako today. Kaya naman, hello po sa lahat din ng mga naka-outfit for today. May lakad kasi kami. Kaya ako nag-outfit, wag nyo nang anuhin, diba? Bonggang-bongga naman talaga, naka-off-shoulder pa tayo. Pero, ganun talaga. Shout out sa mga kaibigan mo na kahit wala namang event, nakaporma. Yan talagang laging ready sa mga ganap, o diba? Yung mga ganyan yung para pag hinila nga naman ng mga kaibigan, at least, 'di ba, ready na. Oo nga naman. But anyways, eto na nga, nako live na live po tayo on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Ayan, and please like and share our live video. Hello sa lahat pala ng maayos ang tulog like me. Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil maaga ako nakatulog. Ayun. Ang sarap pag maaga nakakatulog pero parang ngayon ako inaantok. Parang gusto ko bumawi. Bakit ganon? Hindi ko maintindihan, no? Ay, nako. Sarap talaga matulog Pero ngayong summer, sarap ba matulog o sarap mag-swimming? Syempre mas masarap mag-swimming, diba? Pero kung kulang ka sa tulog, matulog ka na lang sa outing nyo. May mga alam mo kung ganyan, nasa outing pero hindi nagsiswimming, natutulog. Relate ako dyan. Sana hindi ganyan yung gawin ko mamaya. Diba? Mamimiss nyo ako. Pero mamimiss ko rin kayo kasi medyo, alam nyo na, matagal-tagal tayo hindi magkakasama. Kaya naman, ito na ang huling live natin together na makikita mo kung gumagalaw-galaw. O, diba? Kaya please like and share this live video. Okay? At dahil Monday ngayon, syempre another story. Pero bago natin pakinggan ang ating story, paalala lang po sa lahat na alam nyo naman, kailangan pa rin nating pangalagaan ang ating pangangatawan, ang ating kalusugan. Kaya naman, dapat tayo ay mag-food supplement, yung totoo, food supplement na puro po ang sangkap at walang halong any chemicals. Yan po ay MX3 capsules. Low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants, anti-inflammatory properties at dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman umani ito ng maraming awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Tao talaga na hindi nag-e-express ng nararamdaman. Kahit dun sa mga panahon na nasasaktan na sila or hindi sila makamove on, hirap na hirap pa rin sila na sabihin or aminin sa sarili nila na I'm not yet over you. Kaya naman kadalasan, yung mga nakikipag-away para sa kanila or lumalaban para sa kanila ay yung mga kaibigan, kapatid, or mga mahal sa buhay dahil alam nila na hindi nito kayang lumaban, kaya ako na lang ang lalaban para sa'yo. Ito ang story ng kapatid ni Pamela. Isa siyang palaban na babae, kaya naman siya ang tagapagtanggol ng ate niya. At bilang tagapagtanggol ng ate niya, dumating sa point na nagawa niya ang pinaka-extreme na dapat gawin ng isang tao para sa kapatid. Ang ipagtanggol o ang ipaglaban ang ate niya. Na hindi pa rin nakaka-move on sa ex nito. At nung kinasal yung ex nung ate niya, sa sobrang galit niya dun sa lalaki, at dahil din walang sustento yung lalaki sa anak nila,
Sinugod nga. Sinugod, sorry. Sorry naman. Nag-gate crash po siya dun sa kasal at ginulo ang kasal bilang revenge. Tama nga kaya ang ginawa ni Pamela? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, ako po si Pamela. Gusto ko lang po ikwento yung ginawa po namin ng ate ko sa kasal ng ex niya. My ate is a type of person na sobrang maawain at sobrang understanding, kaya nanahimik lang siya sa ilang taon na niloko siya ng ex-boyfriend niya, DJ Kara. Tipong kaming pamilya ang nakaka-witness ng ginagawa ng ex-boyfriend niya sa ate ko. Nalaman ko na ikakasal na yung ex-boyfriend niya dahil sa nakita ko sa social media. Tipong proud na proud pa sila kaya sobrang nag-init talaga ang ulo ko. Kasi magkarelasyon na yung ate ko at ex-boyfriend niya sa loob ng 6 years at may anak na silang isa na 4 years old. Last year lang sila nag-break, DJ Kara. Okay lang sana kung ang naging rason ay mabilis lang makamove on ng ex ni ate kaya nagpakasal agad. But I saw sa FB post ni ate girl na wife na ngayon ng ex ni ate that their anniversary was in February. Pero May 2023 sila naghiwalay ng ate ko. I was so angry when I found out, DJ Kara. Kaya kinonfirm ko sa ate ko kung kailan sila nag-break and she told me na May 2023 sila naghiwalay at nagkalabuan sila simula December 2022. Pero magkasama pa rin sila sa iisang bubong until May 2023. Di DJ Kara, ibig sabihin po pala nun naging kabit yung wife niya. Dito ako hindi matahimik, DJ Kara eh. Kaya noong nalaman kong ikakasal itong ex ni ate na bali-balitang buntis raw, ay talagang inalam ko ang date at place. Kahit sinabi ng ate kong hayaan na lang kasi ayaw na niya ng gulo at ayaw niya na rin ng any communication doon sa ex niya. Pero syempre, DJ Kara, hindi po ako nagpatalo. Hinanap ko po talaga at inalam po talaga kung saan talaga yung lugar na yun. Inexplain ko naman po sa ate ko kung ano po yung mga dapat gawin at kung bakit need namin pumunta doon. Hanggang sa napapayag ko po siya. I just don't get it po eh. Kasi parang proud sila magpakasal after what they did. Hindi nga makapagbigay po ng sustento sa anak niya kasi he never reached out after the breakup, DJ Kara. Kaya galit na galit ako sa ginawa niya sa ate ko at sa anak niya. Nalaman ko rin sa ate ko na palagi pala niyang pinagseselosan yung babae na yun. Pero ang sinasabi lang po ng ex niya ay kaibigan lang daw, katrabaho lang, nakakasama. Pero yun pala, may iba na po palang motibo. Hindi na nga po ako mapakali, DJ Kara. Pero masama na kung masama, hindi ko naman po hahayaan na sumaya lang sila ng ganun-ganun lang. Sabi ko po sa kanya, sisilip lang po kami. Pero may plano naman po talaga akong gawin, DJ Kara. Pinalapit ko po yung anak niya sa kanya. Pinakita ko po sa kanya kung ano yung sinayang niya. Sa totoo lang, DJ Kara, ayoko naman po sanang gawin to. Pero pinilit niya po akong gawin ito para sa kanyang espesyal na araw. Nagalit din po yung ate ko sa akin. Pero sabi ko sa kanya, kunin mo na lang yung bata at aalis na tayo. Pinuntahan kami ng parents ng babae. Galit na galit at wala raw kaming respeto. Pero tuloy lang po kami at tinarayan ko lang po sila. Hindi nagsalita si ate buong biyahe nang pauwi na po kami. Alam kong galit siya, pero alam ko na maiintindihan niya rin po ako. Ayaw rin niyang malaman ng iba na niloko siya. Ewan ko bakit siya nahihiya. Hindi naman siya ang nagloko. Kung totoosin, doktor na sana yung ate ko ngayon, DJ Kare. Kung hindi lang po sana binuntis ng ex niya dahil sobrang seloso. Pati kaklase nga daw po niya pinagseselosan. Hindi alam ng parents ko to kasi natatakot si ate sa gagawin ng daddy ko. Pero wala na, DJ Kare. Nangyari na po ang lahat at wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Dahil gusto ko lang pong ipaglaban ang karapatan ng ate ko at pamangkin ko. Sa tingin niyo po, DJ Kara, tama naman po ba yung ginawa ko? Paano ko ba sasagutin yan? Sabi mo wala kang pinagsisisihan, so ba't kailangan mo pang tanungin kung tama yung ginawa mo, di ba? Yung totoo, Pamela. So ito ang story ng kapatid ni Pamela na hindi niya na pinangalanan ng kanyang ate. Sometimes ganun talaga pag mahal na mahal natin yung isang tao, no?
talagang gagawin natin lahat para ilaban siya. So, yung pagmamahal niya bilang kapatid ang ginawa niya. Pero, ano nga ba ang masasabi niyo sa story ng kapatid ni Pamela? Or sa ginawa ni Pamela, tama nga kaya na manugod dahil sa galit mo? Sinugod mo yung kasal nung ex nung kapatid mo. O ito, sabi sa mga comment dito, napaka-ampalaya mo naman, Pamela. Sabi ni Rovicel, grabe naman yung ampalaya. Oo, sabi pa dito, pinupuri kita, Pamela, kasi napakabait mong kapatid. Gusto mong ipaglaban yung karapatan ng anak ng ate mo. Pero sana hindi ka sumugod sa kasal. Kung kaya naman itong natapos sa magandang usapan, hayaan mo na nagpakasal yung lalaki sa iba. Diba? Pwede niyong kasuhan yung lalaki kasi may anak sila. Hindi sinusustentuhan yung karapatan ng bata. Sabi ni Rhea. So in a way, sinasabi niyang mali yung ginawa mo. Tama ka na sana sa nararamdaman mo pero gumawa ka pa ng move para maging mali ka. Mali ang ginawa mo. Hindi niya gusto talaga ang ate mo. Sabi naman ni Elsa, sakit. Hindi tama ang ginawa mo. Unang mali ang pag-iskandalo mo. May kasalanan din ang ate mo kung bakit pumayag na ganun. Kasi kahihiyan ng ate mo, kahihiyan mo rin. I agree dyan. Sana umalis na lang kayo at nagpabarangay o nga naman para doon sa sustento. Hindi makakalimutan ng ate mo yun, Pam. Sana wag nang mangyari. Pwedeng lumaban pero dapat nasa lugar. Sabi naman ni ate Vilma. Gets kita sa sama ng loob mo kaso mali ang way mo. Sana ginawa mong proper, hinabol mo ang responsibility sa anak niya. Wag ganun. Tama ka na sana naging mali pa. Sabi naman ni ate Jonah. Natutunan ko din yan. Kapag alam mong nasa tama ka na, wag mo nang hayaang maging mali ka. According to Papa Jackson. Diba? Pero totoo yun, no? Kasi, well, ang feelings natin ay always valid yan. Kahit saan pa ang pinanggalingan yan, always valid yan. Pero tama ba na mag-revenge tayo? Diba? Kung tinatanong mo sa akin, Pamela, kung tama ang ginawa mo, my answer is no. Pero kung tama ang nararamdaman mo, the answer is yes. Maraming ways para harapin ang mga problema, harapin ang galit. Huwag tayo magpabugso-bugso ng emosyon. Well, siguro talagang gano'n na kalala yung nakikita mong sakit na nararamdaman ng ate mo, kaya talaga nag-gate crush ka na sa kasal. Pero ang tanong ko, sa ginawa mo bang yon? Naging masaya ka ba? Naging masaya ba yung ate mo? Hindi rin naman siya binalikan, di ba? So wala din namang na-resolve. Sa tingin mo ba, magsusustento dahil lang nagwala kayo sa sa kasalan? Hindi rin naman, di ba, nadagdagan pa kayo ng problema. Sana nirespeto mo na lang yung kasal nila. Hindi porket gumawa ng masama ang ibang tao, gagayahin din natin yon. Yun yung mali sa iba na nagpapakain sa emosyon. Di ba? Pero dapat isipin din natin yung mga consequences after. Sino nagmukhang masama? Sino nagmukhang hero at sino nagmukhang kontrabida? Di ba kayong dalawa? Kahit may point kayo tuloy nagmukhang kontrabida. Kasi syempre, ang kasalan, nire-respeto yan. Sana bago sila ikasal, dun ka nanugod sa bahay or sa barangay. May tamang mga lugar ang galit natin. Pero yung ginawa mo, yun ang medyo may pagka-foul at lagi yan maaalala din ng kapatid mo na napahiya din siya. Syempre, reflection ka din ng ate mo. Diba? Kung anong ginagawa natin, reflection din tayo ng pamilya natin. Kaya wag din tayong kikilos na hindi maganda kasi nagre-reflect yon sa kapatid, sa anak, diba? Sa nanay. So, ikaw ang reflection ng ate mo. At wala rin tayo na-solve. Kaya sana, next time, wag ka na magpakain sa iyong nararamdaman. May pagtingin si Tita Cora. Sinabi ko na magpakain. Diba? Don't take revenge. Let karma do all the work. Diba? Mag-isip-isip tayo ng consequences at ng actions natin kung makakabuti ba ang gagawin natin. Again, do not take revenge. The rotten fruits will fall by themselves. Sincerely,